Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. And sabi po dito, good evening everyone. Listening mode po tonight. Praise report. Last day na po ni Jairus bukas. And wala po siyang work this summer. May diarrhea po ata. Yan. Hahaha. Pero taking one tablet. Okay naman. Tumigil naman. Praying po na hindi po tumuloy. Amen. Okay, sige. Magandang gabi sa iyo, Tyron, Giselle, Justine, Rachel, Jairus, Josie, Aldrin, Jasmine, Noel. Good evening sa inyong lahat. Magandang gabi. Good evening po. Good evening. Kamusta naman yung may bagong salamin dyan? Okay. Okay, good evening. Welcome to your Simbang Pinoy. And today is June 12, araw ng kalayaan, no? Sa Pilipinas. Welcome to your upper Zoom prayer gathering every Wednesday, 8 p.m. So let's start with our praise report and prayer request. All right. So, syempre, simula tayo dun sa ating suki. Mula tayo sa suki natin. So, Tita Josie, good evening sa iyo. Good evening po, Pastor, at sa inyong lahat. Po. Praise report po. Nagpapasalamat po ako sa pag-iingat sa atin, sa lahat sa atin sa araw-araw. At pagtataguyod niya po sa araw-araw ng ating pangangailangan. Salamat po. Salamat po sa lahat. At salamat. Yung prayer request ko po, pagalingan po nung may mga sakit pa po hanggang ngayon. Si Jai, medyo parang Sila? Jairus, medyo parang nagtatais siya eh. Si Rachel ba yan o si Jairus? Si Jairus po. Tapos po, yung prayer request ko po pa, Pastor, maging maayos po yung ordination sa Friday. Ordination natin na lahat yun. Pa. Hindi excited si Pastor. Hindi na kayo excited, Pastor. Maging maayos, makapunta po lahat. Lahat po makapunta doon sa Pasadena. At maging masaya po tayo lahat. Of course, lagi naman tayo. Yeah. Magdadala po kami pagkain, tsaka may mga o-orderin po si Sister LB. Maraming salamat po. Apo. At thank you, Tita Josie. At nabanggit ko nga na yun ay ating para sa ating lahat. Na kasi we need that, no? Yung ordination na yun that will kumbaga solidify yung ating legitimacy as a church. So, yun. Okay, good evening, good evening. Good evening sa iyo, Aldrin and Jasmine. Good evening. Good evening po. Kamusta naman Praise yung report. Ano, Pastor? bagong salamin? Ayan. Ano ba? Reading Damandama glass eh. or ano? Yung reading glass o yung... Hindi po, ano na siya, yung tatlo na siya. Ano ba tawag yun? Multi ano siya eh. Yung sa akin po. Multi-grade. Iba-ibang ano po siya grade. So pag nagbabasa ka, nag-a-adjust na siyang kusa. Apo, tsaka sa computer, sa cellphone, Siya. sa gabi. Sinamantala ko na. Oo nga eh, ganyan din ako. Sinamantala ko rin dati. Yung kay Adrian, 1 grade lang po. Pero yung same pa rin yung kanya na ano. Yeah, we're happy for you. Ayun. Praise report po, thank you po. Yun nga po, na-count ko na po itong eyeglass ko. So, mas nakakabasa na po ako ng mas malinaw.
senyales na talaga to na tumatanda na talaga ako, Pastor. Oo, hindi na maiwasan eh, no? Opo, kailangan na talaga. And praise report po is bakasyon na po. Ito po yung first day ng vacation ko na nakakabanding ko si Anaya. So, okay lang po kahit wala akong work ngayon 2 months. Maano ko muna si Anaya ngayon. Maalagaan ko po ng maayos. Mm-mm. And wala po kaming sakit. Thank you, Lord, na maayos po kami pareho. Lahat po kami. And praise report din po, binigyan na naman si Ali ng panggasolina ng boss po niya pala. Aba, Mm. And masabi so, sa post na yan ah. opo, hindi po nagulat nga rin po si Ali. Tsaka yung ano po, yung kanyang, yung insurance mo, ano yun? Ayun po, pinano, since God is faithful po talaga kasi wala pong work si Jasmine ngayong bakasyon sa school. So, praise the Lord po na naipasok na po agad niya, naasikaso po niya kagad yung insurance niya. Mm. Kaya po, pinatanggal ko na po yung sa akin. So, malaking ano po yun, dagdag sa budget. Oh, yun. Opo, No? binalik po sa kanya. Yeah, instead na binabayaran ko po yung insurance sa company ko, everything is covered by LAUSD. Mm. So, mas dagdag budget po para sa amin. So, praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Sobrang ano po, blessing Mm. na talagang kailangan pong alagaan. At saka Amen. marami din pong blessings marami pong blessings na ibigay po talaga si Lord for etong year na to na nagpapasalamat po talaga kami. Super na-appreciate po namin and grateful po kami sa kabutihan ni God po. And prayer request lang po is lahat po tayo healthy and maging maayos po yung ordination niyo on Friday po and mabusog po lahat na walang yung pagkain po safe po para sa lahat po na walang magkakasakitan po. Yun lang po. Thank you. Amen. Yung Sabi kilay ko, mo daw. Yung kilay ko, Pastor. karoon ng kilay mo. Bumagay sa bagong salamin. Mhm. Paggising ko ng umaga, Pastor, okay na ako. Wala na akong problema. Yeah. Ang magandang blessing nun, it created a margin sa budget niya eh. Kasi instead of magbabayad si Aldrin, Apo, ba sa magiging insurance. Oo. magiging cash niyo yun na create Yes magiging po. margin sa budget niyo tapos sa Mhm. LAUSD. Wow, galing. Praise the Lord. Yeah. Apo, so kahit bakasyon po siya, okay lang po. Yes. Yeah. Simple joys, di ba? Kumbaga, masayang magpuri sa Panginoon kahit na Yes po. Amen. hindi naman Kaya, Amen hindi po. naman milyon-milyon yung nakuha natin, pero di ba nakakatuwa lang na Opo. salamat. apo, Yeah. testimony po kami, Pastor, ng pag sinabi ni Lord na test me on this, talagang totoo pa rin niya, faithful po Talagang talaga siya eh. tuloy-tuloy po, Pastor. Amen. Pagdating sa tithes. Yun po. Amen. Thank you po. Salamat. Thank you. So mag-good evening muna tayo ulit. Tyron, Faith, Rose, Justin, Rachel, Jai, John Marco, James, Josie, Aldrin, Jasmine, Giselle, Allison, Fepot, Carl, James, and si Kuya Manny. Okay, good evening, good evening. Basahin muna natin ito, mga nagsulat dito. Sabi po dito ni Rachel, advance congrats na agad, PJ. Praise the Lord. Amen. Okay. And sabi ni Kuya Noel, ang ganda daw ng kilay mo, Jasmine. Sabi ni Tita Rose, good evening po. Sabi ni Sister Faith, okay, praise report, safety po sa pagpasok araw-araw at nakakapagsalita na po ako. Graduation ko din po sa Saturday. Amen. Yes. And prayer request, full restoration po ng aking boses, makakanta na po. And successful ordination po sa Friday. Amen. Thank you, Sister Faith. Okay, good evening sa iyo. Jazelle, good evening. Praise report, prayer request. Good evening po sa lahat. Praise report ko po, all glory to God, naging maayos naman po yung pagtugtog ko po ng guitar ng Sunday. Amen. And sobrang kabado ko po that time kasi wala po si Justin for bass. Kasi po last time, parang pag nagkamali sa guitar, natatabunan po ng bass. So, grateful din po ako kay Kuya David kasi lagi po siya nakasupport that time. And I think I did better po compared po sa unang tugtog ko po. So, praise the Lord po talaga. And
Prayer request naman po, maging maayos po ang aming special performance for Sunday and mag-enjoy lang po lahat, lalo na po yung teens po natin. And yun lang po. Yeah, we're excited, no, to see that special performance from our youth group. And we're so blessed, Giselle, sa iyong pagtugtog. Sa iyong, sabi nga ni Brielle, buji na nag-guitar. Ang ibig sabihin ng buji or bujayjay ay mamahalin or sosyalin, parang ganun. Anyway, we're so blessed and thank you for stepping up. No? So, good evening sa iyo, Alison May. Good evening. Good evening po. Praise report po is everything's going well naman po ngayong summer class ko. Maganda naman po yung start ng flow po ng mga grades. And prayer request naman po is na patuloy po akong bigyan ng wisdom ni Lord sa mga readings dahil ang dami pong tinatabon sa aming reading. And na prayer request din po sa upcoming birthday din ni Jeannie. She's turning 21 sa June 14. Wow. And ano pa po ba? And yun po, prayer request po is na continuous healing and na maging healthy po yung mga katawan po nating lahat. Yan po. Thank you po. So, birthday na pala ni Jeannie. Ilan taon na si Jeannie? Magta-21 po. Oh, okay. Bata pa pala si Jeannie. Sa bagay, kakaklase mo pala yan. Okay. And sabi dito, a prayer request from Kuya James, back pain. Yeah, let's pray for his healing para sa kanyang back pain. Okay. Naninibago daw si James kasi bago yung upuan eh. Kaya may back pain siya. Biro lang, James. Okay, good evening. Sabi dito, praise report from John Marco. Fruitful discipleship po yesterday with PQ and Ate Faith. And prayer request guidance po for my first clinical rotation this Friday. Okay. John Marco. Okay. Alright. So, sino pa? Let's go now kay Tita Pepot. Good evening, Tita Pepot. Praise support, prayer request. Good evening po. Praise support. I thank God kahapon kasi nandito ngayon sila mga buong family ni Mary Ann until July 5. So dinalaw ko sila and I'm so glad I was able to pray for Besad. Yung sinabi ko kay Besad, upo ka dyan sa pag-pray kita. Pagmulat ko ng mata ko nakaupo pati si Mary Ann at saka si Sarah. So as a family, nakakatuwa na talagang nagpe-pray na sila. So yun, and let's pray na gumaling siya sa kanyang graduation kasi everyday ang graduation niya, until July 5. Oh, okay. So yun po, at saka thank you din sa graduation ni Faith sa Sabado at congrats pastor sa ordination niyo. Oh, praise the Lord po. Prayer request lang po, yung healing pa rin ng aking balakang, aking hips. Yun lang po. Yung carpal tunnel, medyo wala na eh. Yun lang. Thank you, Pastor. Sige po, maraming salamat. Hip pain. Okay. Thank you, Tita Pepot. Basahin lang natin. Meron dito, sabi ni Ate Rose. Praise report ko po. Thankful po kami sa inyo, sa inyong mga butihing pastor. Bless po ang church. Advance congratulations po, Pastor Jeff. Thankful din po sa panibagong taon na binigay niya kay Adeline at nag-graduate din po siya. Happy po siya sa simple celebration. Prayer request po ay ingatan po parents ko sa pag-uwi nila sa September 10 sa Pinas. Thank you. Okay. Thank you, Tita Rose. Good evening, CJ. Your turn. Good evening po sa ating lahat. Praise report po. Ayun po, I thank God for His continuous blessings, provisions, and protection po sa ating lahat. And I
praise report po, yun po, nagkakaroon po ng maraming interviews po. Prayer request po is, ay po, sana po magkaroon po nung job po na nung will po ni Lord, and ayun po, pagkagalingan po sa lahat ng may sakit po sa atin. Yan lang po. Amen. Thank you po. Amen. Salamat, salamat. Hindi lang ha. Ayusin ko lang to. Okay. Okay, okay. Alright. So where are we? Sino na ang next? Thank you, CJ. Okay. Good evening, mga dangawens, Kuya Manny and Ate Janet. Praise report and prayer request. Magandang gabi po! Good evening po! Today, we're excited for Friday. Amen. Amen. So tara, let's sa Friday. We all go sa Friday sa Pasadena. Yeah, Pasadena. So kita-kits po tayo doon. Yes. Yeah, Giselle, we are very proud of you. Tinitingnan ka nga namin nung nagigitara ka nung Sunday. So we are very proud of you kahit na wala kang bass na mag-assist ka sa'yo para nakukover kung minsan kung medyo nalilate yung lipat ng chords. Pero alam ko kahit si head ministry mo, si Aldrin, masaya rin sa'yo na nakikita niyo kay nagigitara, kumakanta pa. Praise report. Actually, nagkaroon din ako ng sipon. First time ko in 2 years time na nagkasipon dito. But 1 week lang naman, praise God, ay healed na. Ang dami kong plema na nailabas, pero I'm good. I'm good. Yeah, praise God po for each and every one. We thank the Lord for continuous safety sa mga driving po ng mga bata natin po na nagpupunta sa work. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. So, yun lamang po, God is good all the time. Yeah. Amen. 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 Okay. Sandali lang po. I-double check ko lang po ito. Sandali lang. Meron tayo dito. Sabi dito, hey. Thank you po, Tito. Praise the Lord. Sabi ni Giselle. Okay. So, where is Kendrick? Hahanapin ko lang po. Pasensya na po. Ayusin ko lang to. So, from Kiat, Nicole, hanggang kay Vince. Okay. Ayan, si Pastor Bert. Okay. Good evening, Pastor Bert. Meron po ba kayong praise report and prayer request, Pastor Bert? Good evening sa'yo. Gandang gabi po. Good evening po. Narating lang po namin. Namalengke po kayo sa Pasko? Namalengke po. Ayos. Ano po yung prayer request or praise report? Prayer request po and praise report. Praise report. Amen. Praise report yun na nakapag-ayos sa opisina, sa bodega natin. Sa yun nga, namalengke, natulungan si Sir LB. Prayer request sana yung lahat ng mga naimbita ay darating. Kasi alam ko magiging piyesta yung Lapilnas ka ako. Magiging piyesta yung Pasnas. Yeah, malamang nga. Po. At malamang tayong pinaka marami doon. Yeah. Okay, maraming salamat, Pastor Bert. And let's go now to our devotion for tonight. Okay, welcome to your Simbang Pinoy nga. At ngayon ay June 12, no? 2024. At ating Araw ng Kalayaan sa Pilipinas. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering every Wednesday, 8 p.m. Tapos na tayo sa praise report and prayer request. And our devotional leader for next week would be Justin. Ayan, si Justin na naka-assign next week. So magbulay-bulay muna tayo ngayon sa salita ng Diyos. Tayo po manalangin
Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa kapangyarihan at karunungan na pinahiram niyo sa amin at naway matuto kami sa aming devotion for tonight. Matuto kami sa isa't isa, matuto kami sa wisdom niyo. May apply namin to sa pang-araw-araw naming buhay. Nakilain nawa kayo, ito po ang aming samot-saring dalangin. In Jesus' name, Amen. Okay, tayo magbulay-bulay. Sabi sa Proverbs 12:24, the diligent hand will rule, but laziness will lead to forced labor. Sabi naman sa Deuteronomy 28:13, the Lord will make you the head and not the tail. You will only move upward and never downward if you listen to the Lord your God's commands I am giving you today and are careful to follow them. Good morning, good afternoon, and good evening. Isa pang pinagpalang araw sa inyong lahat. Halina't mag-devotion tayo. Pakainin natin ang ating spiritual na aspeto. Now, let's eat spiritual food. Ika nga. Sa umaga na to, tunghayan natin. Ano nga bang sinasabi sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3? So the heavens and the earth and everything in them were completed. On the seventh day, God had completed his work that he had done, and he rested. He rested on the seventh day from all his work that he had done. God blessed the seventh day and declared it holy, for on it he rested from all his work of creation. Matapos pong likain ng Panginoon ang mundo at lahat ng mga bagay dito, siya po ay nagpahinga. Ano nga bang importansya ng kapahingahan? Sa araw na to, pwede nating pag-isipan at pagbulay-bulayan na after ng accomplishment ng Panginoon, anong ginawa niya? Siya ay nagpahinga, binless yung seventh day, at dineclare niya to na isang banal na araw. Kaya nga, holy, meron tayong word na holiday. Alam niyo, if we never accomplished anything in life, wala naman tayong nagawa, isang bagay lang ang ibig sabihin nun. It means we were resting the whole time. At hindi po yun ang gusto ng Panginoon na tayo nagpapahinga the whole time. Balikan natin yung verse 1. Sabi, so the heavens and the earth and everything in them were completed. Natapos na. Pag natapos na, ang ibig sabihin, may ginawa ka. Nung natapos ng Panginoon yung kanyang gawain, siya ay nagpahinga. Si Juan Tamad, wala pang nagagawa, nagpapahinga na. Magkaiba po yun. Sino ba itong si Juan Tamad? Juan Tamad is a character in Philippine folklore known for his laziness sa kanyang katamaran. In fact, many stories portray his laziness to extreme stupidity and comedy. The most famous tale is one where he chances upon a guava tree laden with ripe fruit. No, kung saan sikat na sikat yung kanyang storya na nakahiga siya at hinihintay niya yung bumagsak yung bayabas. Kahit pwede niya namang abutin, tamad na tamad siya. Kung may katabi ka ngayon, sabi mo sa kanya, we need to move it, move it. Nako, kilos na kapatid. Kahit kailan, hindi naging God's will ang mamuhay tayo sa katamaran. It is apparent to most of us that our society is lacking much in this category. Ang kasipagan, industriousness, lalo na ang kulturang Pinoy. Too many people want something for nothing or want to be rewarded for laziness. Kaya iba, taya na lang ng taya ng loto, ng sweepstakes, lahat ng kabataan ngayon gustong maging vlogger kasi madaling kumita.
ayaw na ayaw ng mga tao ngayon na nahihirapan, napapawisan, o nadudumihan ng kamay. Just as the Bible has much to say about hard work, it is not silent about slothfulness. Madaming tinuturing ang Biblia patungkol sa kasipagan, pero hindi ito bingi or pipi patungkol sa katamaran. The hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. Proverbs 12:24. Ano nga ba po ang slothfulness? Ang slothfulness ay katamaran. Galing sa word na sloth na kung saan ay partikular sa isang hayop. Ang hayop na to ay ginawa ng Diyos para sa isang karakteristik na unique sa kanya. Siya po ay parang slow motion gumalaw, parang inaantok palagi, parang tinatamad. Ang pangalan niya ay sloth. This is a creature na cute. Diba? Ang sarap tingnan, ang sarap panoorin, parang ang lambing, parang ang sarap yakapin. Cute. Isa siguro sa purpose ng Panginoon kaya ginawa niya itong creature na to. Alam mo yun, magdala ng happiness sa mga manonood sa kanya. Kasi di ba, parang, ang cute niya. Pero sa totoo lang kapatid, ang katamaran mo, kahit kailan, ay hindi magiging cute sa paningin ng Panginoon o kahit sa paningin ng maraming tao. Di siya cute tingnan. Kadalasan, ang tamad ay kinaiinisan at hindi kinasisiyahan ng mga tao sa paligid niya. Ang sloth ay cute, huggable, at saka parang ang sarap maging pet. Pero ang tamad, napakahirap kasama sa buhay nun. Mabigat. Nako, namukit-nakit si ate. Slothfulness is a sin. Ang katamaran ay kasalanan. People notice when others are hard workers. Madaling makita at madaling malaman at alam ng tao kung masipag ka. And they also notice when people are lazy. Alam din ng tao kung tamad ka. Kaya dapat wag nating gayahin si Juan Tamad sa ating eskwela, sa mga kabataan, sa ating trabaho, sa ating workplace, sa mga adults, sa ating ministeryo. Wag din tayong tatamad-tamad. Magsipag tayo. Tapos nagugulat tayo, ba't kaya walang tao sa church? Kailangan natin magsipag, kapatid, para magkaroon ng tao sa church. As Christians, it is important that we have a good testimony in regard to our work ethic. Employers will notice and appreciate it when their employees are industrious. Diba? Masarap na makita ng employer mo na napakasipag ng tao na to dahil may Kristo sa puso. Ang nakakalungkot, madami ring Kristiyano na hindi nila na ima-manifest yung kanilang pagiging believer sa workplace. Kaya may challenge ako sa iyo sa araw na to. Huwag mong tularan si Juan. One of the most important things a parent can teach their children is the value of industry. If we have not trained our children to labor, we have not prepared them for life. In fact, we're preparing them for destruction. Kaya as a Pinoy, as a proud Pinoy, we should retell the story of Juan Tamad and we must call it Juan Sipag. Di ba? A person who is not willing to work will not go far in life, nor will he be useful to the work of God. Kaya ang nais ko sanang iwan na paalala, lalo na sa ating mga kabataan, the Lord will make you the head and not the tail. You need to prepare yourself. You will only move upward and never downward if you listen to the Lord your God's command. No? Sabi nga,
If you listen to the Lord your God's commands I'm giving you today and are careful to follow them. So makinig sa Panginoon, sundin ang salita niya, manalig sa Kanya, laging kumapit, huwag ihiwalay sa presensya ng Panginoon. Tandaan mo, ginawa ka niyang ulo, hindi buntot. Ibig sabihin tayo mangunguna, tayo mag-move upward at hindi downward. Kapatid, sa araw na to, sana pinagpala ka ng salita ng Diyos as we devour, no? Ang pagkain natin ngayon at maging sustansya ito sa iyong buhay spiritual. Maging kalakasan sa iyo. Ibahagi mo sana ito sa iba at maging kalakasan din sa kanila. Naway maging masipag tayo sa ating pag-aaral kung ikaw may estudyante. Maging masipag tayo sa ating workplace or sa ating negosyo kung ikaw man ay negosyante. Maging masipag din tayo sa ating ministeryo kung ikaw ay isang worker or leader sa simbahan. Ang pagdami, no, ng attendee sa simbahan ay dala ng kasipagan. Hindi yan wini-wish upon a star. Tinatrabaho yan. Kung gusto nating dumami at marami pang makakilala sa Diyos at makakita ng maraming lives being turned around by God, abay kailangan nating magsipag. Magsipag ng magsipag para sa kaluwalhatian ng Panginoon, not for our glory but for His glory. Maraming salamat. Magandang umaga, tanghali, hapon o magandang gabi sa iyo. Anong oras mo man ito pinapanood o pinapakinggan. Sana nawa ay ikaw ay pinagpala. God bless you. Kita-kits. Babu. Okay, our question for discussion, no? Pwede kayong sumagot sa 4 na questions or pwede kayong mamili ng isa lang or pwedeng dalawa. Bahala kayo kung anong gusto nyo sagutin. Una, why is it important to rest? Yan. Pangalawa, working hard is God's will. Bakit? Why? Number 3, why laziness is a sin? No? Bakit ang slothfulness or laziness or ang katamaran ay kasalanan? And number 4, why your work ethic is a testimony for Christ. Okay, simulan na natin, no? Sino una nating tatawagin? Okay, sandali lang po. Ayusin lang natin to. Okay. Okay, meron ka agad. Magbasa muna tayo dito ng take away. Okay, sandali lang po. Okay. Take away, lahat po ng blessings na binibigay ni Lord may kaakibat na gawa. At kapag hindi po tayo kumilos, walang mangyayari. Sabi nga na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya wag po tayo tatamad-tamad. Sabi ni Rachel. Okay. So, thank you, Rachel. Kung meron sa lahat ng listening mode, pwede kayong magsulat ng inyong mga takeaway. And pwede rin kayong mag-answer ng inyong question sa question for discussions. Okay? Tita Josie, good evening uli sa'yo. Simulan ko na uli sa'yo. Hello po. Sabi doon sa number 3, why laziness is a sin? Talaga pong kasalanan yung tamad. Magiging tamad. Sabi nga po sa Bible, huwag pakainin ang tamad. Di po ba? Oo, yun. Sinabi din po doon. Kaya kailangan magsipag tayo, hindi lamang sa mga gawain, kundi sa pag-i-invite kahit na hindi pa sila sumasagot or sinasabi na tsaka na lang, basta mag-invite tayo na mag-invite. Maging masipag tayo. Ganun din po sa mga gawain para sa church. Maging masipag tayo palagi. Amen. Kung sa piging ka, hindi naman sipag ka magluto. Yeah. Para ano po yun, hindi po ba
Pastor, nakakaakit din po yun sa mga uma-attend eh. Opo, kaya nga po dumami kayo. Maging masipag tayo. Naakit yung iba eh. Opo, huwag tayo manghihinama sa pagluluto natin. So, yun lang po, maging masipag po tayo. Tama po yan. Nabanggit niyo po yun sa ministry, ang isang pinaka-importante sa ministeryo. Bukod sa kasipagan o bunga ng kasipagan ay ang pagiging consistent. May tao, wala. Parehas lang, consistent ka lang. Kumbaga, may nanonood sa atin sa Facebook, sa YouTube, o wala. Upload pa. Alam mo yun, kumbaga, consistent ka lang. Isa sa mga bagay kung bakit tayo dumami, kasi nakikita ng mga taong sumali sa atin na itong simbahan na to, napaka-consistent. Ulit yung ginagawa nila linggo-linggo at hindi sila pumapalya, hindi sila humihinto, di ba? Para hindi napapagod, Pastor. Parang ganun po no? Puro ngiti at saya ang nakikita, di ba po? So, yun ay bunga ng kasipagan nga. Mamahal sa Diyos. Maraming salamat po and we thank you sa piging sa lahat ng kasipagan nyo kasi hindi naman madali po yun. Yun po. Para po sa Panginoon. Yeah. Amen. Thank you, Tita Josie. Salamat po sa Panginoon. Amen. Sabi dito ni Sister Faith, para po sa akin, rest is important kasi it reminds us na God is ultimately the source of all blessings. And it shows that we trust God na kahit magpahinga tayo, kumikilos pa din si Lord at siya ang bahala sa mga concerns at needs natin. It also enables us to enjoy and reflect on God's blessings at ma-realign sa will at direction niya para sa atin. Amen. Ganda naman. Amen. Okay. Good evening sa inyo, Jasmine and Aldrin. Hello po. Evening po. Sa akin po, Pastor, yung number 4, why your work ethic is a testimony for Christ. So, ano po I'm being reminded po dun sa parable of the talents. Yung isa po dun po kasi di po ba, ibinaon na lang niya sa lupa hanggang sa bumalik po yung amo. Pero the rest, they invested. So, ganun din po tayo sa ministry. So, we use our talents to bless others, to improve our talents, our gifts, and then to reach out and disciple to others. Na parang dinuduplicate po natin yung talents natin, may pasa sa iba hanggang sa to the next generation or to other people. So, yun po yung magiging kagamit-gamit kay Lord. May naalala po ako, Pastor, na napanood kong sermon. Sabi po nung pastor is God can use good men, God can use sinners, pero God cannot use people who are lazy. Amen. So it's true na kapag ikaw tamad ka, paano ka gagamitin ni Lord? Hindi ka magiging kagamit-gamit. You cannot be a blessing to others. So God will definitely cannot bless you. So ganun po, Pastor. Amen. Yung basic na katamaran sa isang Kristiyano ay hindi pag-attend. Alam niyo yung pagka natamad ako mag-church ngayon. Yun yung basic Doon nagsisimula. Kasi pag doon nanalo ang enemy, wala na, panalo na siya lahat. Kasi una, hindi ka mag-grow, hindi ka magiging worker. Di ba? So doon pa lang, pag na-convince ka niya, wag ka nang mag-church kasi masyadong malamig ngayon. O kaya wag ka nang mag-church, napakainit. O kaya huwag ka nang mag-church, nakakaantok or whatever. Or, madaming dahilan na ibabato sa yung enemy. So, doon pa lang, pag nanalo na siya, the rest, captured niya na. Pero, yung taong consistent, taong masipag, kita nyo, palago sila ng palago ng palago, di ba? So, yeah, let's continue on to be a blessing to a lot of people. Thank you. Si Jasmine, na bago ang salamin, meron bang... Meron din po. Okay, ano po, yung sa akin na lang po siguro yung why laziness is a sin din. Kasi nga po, kung lagi tayong umaasa na lang sa mga binibigay ng kung sino pong or hindi ka kumikilos, walang mangyayari din po talaga. And also, para sa akin po, kasi naranasan ko po na maging tamad.
Mm. So napansin ko, tamad na tamad talaga ako nung dalaga po ako. Kasi talagang nararamdaman ko na yung blessing, Mhm. hindi siya consistent po. Mhm. So, nung dumating din po ako dito, medyo tamad pa rin po ako konti. So, netong na-feel ko na talagang nagsipag ako, nag-work hard. Talagang work hard talaga ako. So, kahit yung sa natatakot akong mag-bus, talagang nilakasan ko na humingi ako ng gabi kay Lord. Ngayon na feel ko talaga na tinuturuan ako ni Lord na kailangan maging masipag ka, kailangan matuto ka. Mm. So, kaya po ngayon talaga super grateful po ako na talaga naman po siya is talagang ginagabayan po niya ako. Yun lang po, thank you. Oo, bunga ng kasipagan yung salamin na suot mo ngayon at saka yung Opo. diba? Nakakatuwa. Yeah, and ako, ma-share ko lang, sa ministry, I don't partners with lazy people. Sa ministry, no? Kumbaga, pag nakita ko ang partner ko tatamad-tamad sa ministry, I don't partner with them, no. Usually, nakipag-breakaway ako or kumbaga, because I always pray and I always pray to God, Lord, give me people na pwedeng sumabay doon sa work ethic ko kasi I want to produce more for you. Parang ganun. So, sa La Filnas, talagang super blessed ako, no? Mula sa mga pastor, sa board, talagang super gaganda ng work ethic, no? Tsaka pati yung mga workers natin, wala akong masabi, no? Kaya feel na feel kong La Filnas member ako no? Kasi na proud ako kasi napakasisipag, no? At yung iba na nagsisimula pa lang sa church, ano man, nag-a-attend pa lang, makita mo nahahawa sila. Very contagious yung culture of industriousness ng church. Kaya yung iba, kita mo, nahiya sila, nagdadala sila ng pagkain, yung iba nagbubuhat na ng bangko, alam mo yun. So, it's a matter of being consistent din talaga sa pagiging masipag. Diba? Imagine nyo, after ng church, lahat tayo matutulog sa kotse. Ano nangyari sa simbahan natin? Di ba? So, kumbaga, ano rin magandang mamuuna ng kasipagan sa lahat ng area ng buhay. Okay, good evening sa iyo. Basahin muna natin dito. Okay, okay. Magtitiklop na nga po ako. Sabi ni Rachel. Alam ko, Rachel, di ko pa rin nagagawa yung inuutos sa akin ni Sister Minnie magtupi ng ng damit. Okay, Pastor, pwede po ako mag-share. Okay, good evening, Sister Rose, your turn. Magandang gabi po. Samantala ko habang busy yung alaga. Meron po akong back-to-back na work ngayon tonight, tsaka this morning. Anyway, magandang gabi po sa lahat. Sa akin po yung number 4 po ang sasagutin ko po. Number 4. Bali, sandali, asan na ba? Why your work ethic is testimony for Christ po. Bali, nagre-reflect po sa atin bilang Kristiyano po kung paano po tayo sa pumumuhay natin. Hindi lang po sa work ethic sa trabaho, kundi sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Sa simbahan, lahat po. Sa work po, usually, yung nagiging channel ka po ng blessing kung ang maayos po ang trabaho mo. Kasi po, usually, nire-refer, katulad ko po, sa work, sa linya po ng trabaho ko, hindi po naman ka-refer ng mga pamilya or kaibigan ng pasyente mo kung hindi po nakikita sa paggalaw mo po sa trabaho kung hindi po ikaw maayos, hindi po dadaloy ang blessing sa iyo. At that way na kung hindi ka po available, katulad ko po, kung marami na po kaming pasyente ni na Sister LV, then nagtatanong po sila sa iyo kasi trusted ka po nila. Oo, And that way po yung pong blessing mo hindi lang po sa iyo pumupunta kundi rin po sa mga kasamahan niyo po. Sa mga kasamahan niyo po sa church, sa mga kaibigan, kamag-anak. Kaya importante po rin na kung nagre-refer din po tayo, tinututukan din po namin. Tulad po ni Sister LB.
Ganun din po. Tinututukan po namin para po magawa din po ng tama ang trabaho para hindi naman din po masayang yung resources nila. Hindi niyo po tinitignan yung pansarili pong benefits nyo, kundi naiintindihan nyo rin po kung saan nanggagaling po yung ginagastos rin po ng patient na resources po nila para mabigyan po kayo ng blessing. Importante rin po yun na nakikita po sa pamumuhay natin. Yung hindi po rin tayo nandadaya. Kahit po wala nakatingin or may nakatingin man o wala, ginagawa nyo rin, pa rin po yung tungkulin. Tungkulin nyo bilang worker po. Yun lang po. At saka, lagi po sa umaga po, lagi pong bago po ako pumasok, dinadalangin ko po na, bigyan po ako ng guidance. At ginagawa mo po ito for the glory of God po. Hindi po pansarili lang. Lang po. Amen. And Thank you po. epitome of kasipagan ay si Ate Rose at si Ate LV. Nako po, grabe. Grabe sa sipag both sa trabaho at saka sa ministry, no? At nakakatuwa lang na At yun nga kasi pag maganda yung work ethic mo, nakikita ng boss mo, maghahanap pa yan. O baka may katulad mo pa, alam mo yun. At kaya nga minsan pag na-invite kami na mag-alaga dati kay Bob, parang nahihiya kami na, naku, ayaw namin mapahiya sina Sister Elvi at saka Sister Rose dahil nga maganda yung kanilang mga malilinis ang kanilang dangal pagdating sa pagtatrabaho. Kaya si Jasmine ang ginawa, kinuskus yung yung mga tanso nila Bob. Ayun. Tama po. Ayan. Iba, Jasmine, nahihiya tayo na kailangan maganda yung trabaho natin. Di ba? Opo. Na Totoo po yan. Yan Noel, magaganda magtrabaho yan kasi kinukwento palagi ni Joan no? Yung mga nung one time nag-relieve ako, kinukwento ni Joan na very satisfied siya sa group natin and blessed na blessed lang siya. Kaya nag-refer din siya. Dami din siyang nire-refer. Yes, oo. Thank you, thank you. And speaking of work, wag mong iisipin na nag-work ka para sa may-ari ng company or sa mismong company. Halimbawa, company mo LAUSD or ang company mo, halimbawa ay Walmart or whatever. Hindi ka nag-work para sa company na yun, no? Hindi ka nag-work para doon sa may-ari, no? Nag-work ka for God. So kahit nakatingin yung may-ari o hindi, parehas lang trabaho mo kasi nag-work ka for God. Alam mo yan. Naalala ko lang po, ma-share ko lang, may time na nung Krisyano na ako, na nakita ko, napansin ko, yung mga kasama ko, naglalabas sila, no? Ng mga patties or beef patties. Okay? So ginagawa nila, iseselyado nila, pag closing time, isasama nila sa black bag na itatapon. Pero nakahiwalay yun. No? Yung black bag, may palatandaan, inverted. So napansin ko, pagkatapon nila doon sa labas, kukunin nila yung black bag, tapos may kariton na dadampot. No, nung tinanong ko, saan papunta yung na yon, yung black bag na yon? Sabi sa akin, no, ang laman kasi noon, mga beef patties. Okay, yung beef patties na yon, binibenta doon sa mga naglulugaw. Sa murang halaga lang kasi nga nakaw di ba? So, kumbaga, tapos ang sabi sa akin, tumingin ka na lang sa malayo, pikit mo na lang yung mata mo. Kunyari, wala ka na lang nakita. Di ba? So, yun yung na naging sa akin, naging, kumbaga, test. At naisip ko na hindi nga nakatingin yung may-ari ng McDonald's, hindi nga nakatingin yung manager namin, pero nakatingin naman yung Diyos, di ba? Na pinapanood niya na nawawala yung mga beef patties doon sa McDonald's. So, ginawa ko, sinabi ko doon sa manager, di ba? At yun, natanggal yung
mga crew na nagbebenta ng beef patties. Oo. So at least pinakita mo na kumbaga hindi po pwede sa ganong standard. Kasi nga naglilingkod ka sa Panginoon. Kasi ang pagnanakaw kasi trabaho ng tamad yan eh. Diba? Dapat parehas ka lumalaban. Marunong ka magpatulo ng pawis. Alright? So, Giselle, good evening sa iyo. Good evening, Giselle. Good evening po. Sa akin po, I will answer po yung why laziness is a sin. So, ito po yung devotion ko din doon nung last week. And sabi po dito, laziness is considered a sin because it can distract us as believers from our God-given purpose and lead to being complacent sa kung ano meron tayo as of the moment and hindi na mag-thrive at all. So, also nakikita din po ni Lord kung onti or half or lahat ng efforts natin binibigay natin to glorify Him. So, it is just important po to be diligent kasi it does not require intelligence or education to be diligent. So, kailangan lang po talaga is maximum effort and persistence. So, looking back po sa question ni PJ last week sa observations natin sa graph po ng ating attendees, I think common answer po was we should start with ourselves first as workers of Christ na mag-effort talaga tayo sa gawain natin sa ministries and then doon mag-overflow yung dadami tayo sa church and all our desires for our church. And yun lang po for me. Amen. Para sa akin ng devotion. Kasi naisip ko lang na una, we're not gunning for any numbers talaga na gusto natin maging sobrang dami. Kasi ang numbers, it's a manifestation, no, byproduct ng kasipagan. Kumbaga, mali kasi na magagan tayo ng we're gunning for a number. Pero ang talagang ang numbers talaga, resulta lang 'yan ng kasipagan natin, no. Ang nirarally natin base doon sa devotion ni Giselle at saka naging devotion ko din. Sabi sa akin ng Panginoon, turuan mo yung tao na magsipag sa panalangin, no? Magsipag sa pag-improve sa sarili kagaya ng devotion, magsipag sa pagpapakain sa sarili nila kagaya nung pagbabasa ng Biblia, na magsipag sa pagpunta ng Wednesday, ng Friday, lalong-lalo na pag Sunday, magsipag mag-follow up, mag-discipleship, no? At kagaya sana tayo ng attitude ni Sister Janet na tuwing makikita, kakausapin niya, pa-follow up niya, text niya, tatawagan niya. So, alam mo yun, yung basic yun eh. Pero, kumbaga parang pag naging mukhang kahanga-hanga na, ibig sabihin siya na lang gumagawa, di ba? Pero sa totoo lang, basic lang yung ginagawa ni Sister Janet. Dapat ganun tayo lahat, di ba? So, yung sinasabi ng Panginoon, ngayon kung magsisipag ka bilang pastor, magsisipag kayong lahat, di ba? Pagpapalain ko kayo, no? Pagpapalain ko yung church nyo. And then, yung numbers, automatic yan. Kumbaga, people will just flood in, no? Kumbaga, hindi nyo na kailangan magbilang. Ako na ang bahala dyan, kumbaga. So, yun, yun yung nakikita kong pagiging, sabi nga ni Giselle, persistent, no, doon sa ating pagiging masipag sa ministeryo. Salamat, Giselle. Good evening, Alison May. Good evening po. Ang sa akin naman po is working hard is God's will kasi it's God's will po for Him to give us talents, uniqueness, and also our own strengths para magamit niya po tayo. And para earlier po at naisip ko na po yung parable of the three servants kaso pa naunahan pa ako ng dad ko. So ano po, sa akin po is sabi nga po sa Bible that we are the salt and the light. And sabi nga po sa Matthew 5 verse 13, sabi, if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. And kung hindi tayo kagamit-gamit, then we are good for nothing if we no longer glorify God. And yung to connect naman po throughout this discussion, sa akin naman po is you cannot harvest kung wala naman pong tinanim. So in order for us to bear good fruit, we need to plant. And talagang alagaan natin na maghubog tayo dun sa talagang tinatanim natin.
for God. And this is putting our talents and our gifts from God to put into use, such as katulad nga pa ng ministry or maybe portraying it in work ethics, and marami pa pong bagay natin magagamit ito and to portray it. And I also remember nga din po na, like once we keep doing good, nakalagay po sa Galatians 6:9 na let's not get tired of doing what's good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we do not give up. And not just obsessing of getting the blessing, but also obeying God, that it is His will for us to work hard and to use these talents and gifts that He has given us into use para mag-glorify siya and His kingdom. And yeah, that will really show our fruit and our harvest po. Yun po. Thank you. Alison, no? Magandang paalala rin sa ating mga kabataan, no? Lalo na dun sa mga nag-aaral pa, no? Magsipag sa pag-aaral, tapusin ang pag-aaral, no? Isa sa bagay, birang-bira kung pinupuri publicly, no? Si Cled, no? Pero if there's one thing na lagi ko siyang pinupuri ay yung kanyang kasipagan. No, hindi siya ang pinakamatalino sa tatlo, pero siya ang pinakamasipag, no, napaka-consistent, goal-driven, no, result-oriented, at saka talagang napakaganda ng work ethic, no. Wala akong masabi, kumbaga. Minsan lang hindi kami magkasundo pero wala pagdating sa work ethic talo niya ako sa totoo lang. Matindi, alam mo yun. So very organized na tao. So, yun, nagpapasalamat ako sa at nakikita ko nahahawa niya si Brielle, si Brielle na parang she looks up kay Cled, no? Sa pagiging independent, pagiging So, yun yung paalala natin sa lahat ng kabataan. Kasi nung panahon namin, we really fought for, kumbaga sabi nga, tooth and nail, no? Nung ako in college, nag-aaral ako. Buong college ko, kailangan kong mag-summer school, no? Kasi hindi ko nakukumpleto eh. O dapat makukumpleto ko lang siya sa summer school para makagraduate ako. Tapos, papasok ako sa umaga, buong araw yun. Tapos mag-aaral ako sa gabi or sa umaga ako papasok. Sa gabi ako magtatrabaho, matatapos ako 1:00, 2:00. So halos ang tulog ko every day 3 hours lang, no? So 3 to 4 hours lang. Tapos ang ulam ko araw-araw century tuna. Tuwing maririnig ng mga anak ko yung kinukwento ko, parang sa kanila ang dating litanya, no? Litanya. Pero yun yung totoo, no? Kumbaga inilaban mo talaga. Pero yung mga pagkakataong hirap na ganun, yun ang humubog din sa'yo, no? Para magkaroon ka ng magandang work ethic, no? So, kaya yung mga kabataan, always na huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo. Importante ang pag-aaral. No, makatapos, importante yan. Okay? Thank you, Alison May and Tita Fepot. Good evening sa'yo. Good evening. Sa akin po, Pastor, yung laziness is a sin. Kasi kung tayo tunay na Kristiyano, hindi tayo dapat maging tamad. Kasi si Jesus nga, di ba, hindi naman naging tamad. So, he is a good example. At saka, pagka tayo tamad, marami tayong makakaaway na tao. Yeah. Kasi sila nagsisipag tapos tayo ang tamad-tamad. Di ba parang boring naman ang buhay ng isang taong tamad. Kakainisan tayo. Na walang ginagawa. So for me, it is a sin. Kasi dapat as a Christian, pakita natin sa tao na we are parang Christ-like na masipag tayo sa lahat ng bagay, sa pag-i-invite, sa trabaho natin, para maging good example din tayo at nakikita nila na ang sipag nitong taong to, na-encourage din yung mga ibang taong magsipag. Yun lang po. Kaya, tandaan natin ang laziness, boring na buhay yan. Yun lang po.
Naalala ko lang merong insidente minsan, nagbi-meeting kaming mga senior pastor na sa LA District. Tapos binibiro ako ng ibang pastor, sabi nila, slow down, sabing gano'n, no? Kasi you're making us look bad. Kasi daw masyado daw, madaming nangyari sa simbahan natin, ang bilis daw lumago. Parang nagbibiro yung iba na dahan-dahan lang kasi nagmumukha kaming walang ginagawa eh. Parang ganun. Pero maganda kasi na isa ring bagay na ikaw yung bang sinusundan, ginagaya, at kumbaga nakakaapekto yung work ethic mo sa iba. So maganda yun eh. Kumbaga meron ka na itutulong sa iba instead na mag-away kayo or mag-inggitan kayo or magkumparahan kayo. Kumbaga maganda yung nagsiset ka ng standard na eto, sige, habulin nyo kami. Parang ganon. Hindi dahil nagko-compete kayo, pero ito yung standard na gawin nating lahat for God. 'Di ba? Pag nakita nila yon, oh, sabay tayo dun kasi yun yung tama eh. 'Di ba? So, yun. Dapat consistent talaga tayo. Okay, CJ, good evening sa iyo. Good evening po sa ating lahat. Ayun po, nabanggit, yung number 2 po yung sasagutin ko, working hard is God's will. Why? Yun po, nabanggit niyo na po kanina. Yun po yung Colossians 3 verse 23. Whatever you do, do it from the heart as something done for the Lord and not for people. Ayun po, ako po personally, kaya po gustong-gusto ko po mag-church, gustong-gusto ko po mag-serve, tumulong is kasi ramdam ko yung overflowing blessings ni Lord sa aking buhay. And ayun po, alam ko lahat ng mga po sa atin nakaka-relate na dahil po sa overflowing blessings na binibigay sa atin ni Lord, kaya po tayo nilalaan natin yung Sunday para kahit paano i-share naman doon sa iba na nangangailangan nung tulong and everything. Tapos ayun po, para rin ma-bless din po yung ibang tao. So ayun po, it's also gives us na message na parang to strive for excellence po. So as para po hindi pa tayo stagnant, as we continue to improve and to have a better growth, ganun. Kasi kung hindi tayo mag-work hard, then if we're staying stagnant, so parang walang nangyayaring, we're still in the same place or same situation na parang hanggang dun ka na lang. Pero alam ko na si Lord may parang may message pinaparating sa atin na we could do better. I know, so parang sinasabi sa atin na we could do better and that ayun, kaya yun lang po yung message. Diba? Amen, amen. Isa lang sa naalala ko na napakasipag din, no? Si Pastor Ray, yung boss nyo, no? At talagang masipag sa trabaho, masipag din sa church. At sa bagay, lahat naman talaga sila masipag, no? Lalo na si Pastor Bert. Grabe. Napakasipag, no? Advance mag-isip si Pastor Bert eh. Iniisip ko pa lang, nagawa niya na eh. Nang ganun din si Pastor Bong na very consistent sa sa pag-admin ng simbahan natin, pagko-communicate sa MCB, pagbibigay ng mga kailangan natin, alam yan. So we're blessed with leaders like them. Thank you, CJ. Good evening, Ate Janet and Kuya Manny. Sa akin po yung why is it important to rest? Actually, ang rest is biblically parang order ng Panginoon natin yan eh. Dapat yung, kaya nga binigyan tayo ng 7 araw para yung last day, it is a Sabbath rest for the Lord. So, kung hindi natin i-enjoyin yung 7 araw, baka tatanggalin ni Lord yun. Magagawin lang 6 yung the whole week. So wala tayong rest day, wala tayong rest for the Lord. So ginawa ko 7 yun para mag-Sabbath rest tayo. Yeah, it's an order from the Lord. At saka physically rin, kailangan din ng katawan natin na mag-rest. So, kailangan din mag-rest ng bibig natin kasi for the whole week, English tayo na English. Isa sa 7th day, kailangan mag-Tagalog naman tayo.
Yun, saka yung body muscles natin kailangan din mag-rest for the 7th day. Yan po. Amen. Thank you, Kuya Manny. Sister Janet, may dadagdag. Sa akin po, working hard is God's will. Kasi God displayed how we should work. He worked for 6 days and He rested on the 7th day. So, yun lamang po ang sa akin. Pinakita na ng Panginoon kung paano tayo dapat magtrabaho. Siya mismo, ginawa niya, and yun po yung ating tutularan. Lamang po. Patungkol dun sa rest day, no? Meron po ako nabasa, share ko lang, na may dalawang klase daw ng taong masipag, no? Kasi tayo sa culture natin or pag nakita natin sa YouTube, sa Facebook, and in social media or kahit nung wala pang social media, parang ang konsepto natin ng masipag, yung taong hindi nagpapahinga. Di ba po? Yung mahaba ang working hours, tapos walang rest day, halimbawa nurse ka, tapos dalawa yung shift mo, isang 3 days and 3 days, no? So talagang hindi nagpapahinga, halimbawa, ganun. Kumbaga, ang idea natin, ako, sipag naman no, hindi nagpapahinga, 7 days nagtatrabaho, 'di ba? Ang tulog lang 2 oras, 3 oras, 'di ba? Sabi doon sa nabasa ko, yun daw yung yung masipag pero hindi daw nag-iisip, 'di ba? Kasi ang matalinong masipag, no, yung kabaliktaran nun, yung matalinong masipag, magtatrabaho, pero pagka panahon ng pahinga, nagpapahinga. Kasi pagka nagpahinga siya, doon siya makaka-recover para makapagtrabaho uli siya, makagawa uli siya ng marami. So, yun daw yung masipag na may talino. Yung isang sipag, wala daw talino. Masipag lang, parang ganun. So, nakakatuwa kasi nag-a-align doon sa sinasabi ng Bible. No, na sige, magtrabaho tayo, mag-produce tayo for God, di ba? Kasi madami tayong tinatawag na trabaho eh. Pwedeng para kumita tayo ng pera, may makain, may matiran, may maisuot. Pwedeng magsipag tayo dahil may pinapagawang Panginoon sa ministry o whatever pa man na pwedeng kasipagan. Gawin natin yan, pero matuto tayong magpahinga. Di ba? Yun yung sinasabi ng Biblia. Yung binabanggit ni Kuya Manny kanina. Kaya rest is important. Ayan. At maganda magpahinga rin spiritually kung saan makikinig ka ng salita ng Diyos, lalo na pag linggo. Okay, Lux. Maraming salamat po, Kuya Manny, and Ate Janet. Basahin muna natin dito. Baka mayroong ano. Ayan, sabi dito, nosebleed talaga, Monday to Friday. Sabi ni Rachel, tsaka ni Chay. Okay, good evening, Pastor Bert, Sir LV. Kayo po ang last question. May bisita po si Sister LB. Sige po. Siguro po yung well, mahalaga ang lahat ng mga nandito, na if you really as a believer and a follower of Christ, a disciple, you must have a work ethic, para tularan kanila. Like Paul, no? As I follow Christ, follow me as well, sabi niya. And then siguro yung rin po siguro Pastor, yung importance ng yung nabanggit nyo, yung rest. Rest, you have to, you can repress, no? Regenerate or rejuvenate. Kasi kailangan din ng katawan natin o yung kaisipan natin. Then at the same time, while you are resting, you can examine, no? Yung mga ginagawa mo, kung ito ba yung mga tama o ano ba yung mga dapat pang gawin. Then yung S naman that's the time that you can make a strategy sa mga ginagawa mo. Sa iyong pamamahinga it will come up, no? Ano yung mga magandang gagawin mo pa para sa ikalalago ng anumang bagay na ginagawa mo, especially sa iglesia. And then siguro yun ang pinakaan natin. Ano ba yung target mo? Why you are resting? Siguro
Ang kailangan po natin talaga yung itong lahat, na work ethic, maging masipag sa iglesia, at huwag tayong huwag tayong hinihila para magtrabaho lang. Pero yun, mahalaga po yun siguro, Pastor, yung rest. Kahit nasa inyo, Pastor, kailangan nyo po ito and I believe na ito po ay ginagawa nyo. Kaya ang iglesia yun nga, yung nabanggit nyo kanina, parang yung mga ibang, sabi nga nila medyo huwag kayong pa bigla-bigla o sabi nyo kanina, Pastor, na parang yung mga ibang iglesia and na parang sila napapahiya na dahil ang iglesia natin dito palaging parang in action always. Always on the move. Hindi ba daw tayo nauubusan ng picture? Well, praise God. And para sa akin, Pastor, lahat ng mga manggagawa natin, talagang ako'y saludo rin sa lahat sa kanila. Napakasipag nila at ginagawa nila lahat yung mga gagawa nila. At kahit hindi nila alam kung meron lang akong maraming pinamigay natin sa camp. Yung mga candy natin bibigyan ko sila lahat na tig-isang supot. Well, salamat po na sa ating mga manggagawa. Naway magpatuloy tayo yung ating kaugalian, yung kultura sa iglesia. I believe this is a contagious, even though yung mga ibang churches nga, kahit na yung mga leaders ng mga district, yung mga napagpatutunan natin sa kanila na tinitingalaan tayo. Yun nga, minsan gusto pa nilang bumisita sa ating iglesia at makita kung ano yung ginagawa natin. Lahat po yung kapurihan sa Panginoon. Nawa ay huwag tayong manghinawa sa paggawa sa Panginoon. At sabi nga sa Korinto, yung sa 15, yung pinakahuli doon, sabi niya, ang ating ginagawa ay hindi mawawalan ng walang kabuluhan. Our labor will not be in vain, sabi nga niya. So patuloy lang po tayo. Salamat po. Amen. Thank you, Pastor Bert. And take time with your family, no? Wag yung puro trabaho. Matuto rin tayong magpahinga. No? Dalhin niyo yung pamilya niyo sa bakasyon, punta kayo ng San Diego or kung saan man, no? At tama 'yun, matutong magpahinga, mag-rest, 'di ba? Kaya nga gusto kong bumalik na Maui, Pastor Bert eh. Lahat, Pastor. Dadalhin natin sila lahat. Yeah, dalhin natin sila lahat doon. Sa Maui na yung natin, family camp. Okay lang po yun. Ganda ng family camp na yun, Hawaii, no? Okay, tayo po ay manalangin. Meron pa po bang daragdag? Okay, parang wala na. Sige po, tayo po ay dumako sa ating panalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Lord God, we are so blessed, Lord God, that you being our God who is alive, who is always there for us, who is forever faithful to us. We are so indebted to you, Lord, and we just want to show gratitude to you tonight and honor your holy name, Lord God. And also, Lord, we'd like to ask for forgiveness if there's anything that we said, did, or thought of that is not pleasing in front of you, Lord. May we are laying it all down to you, and may you burn it into hell and forgive us and cleanse us, Lord God. And also, we are so thankful also, Lord God, with all the praise reports that we heard, all the answered prayers and everything, Lord. Maraming salamat po. At also, we wanna ask for more favor as we go along with our supplications for tonight, Lord.
Lord, we are praying for Jairus, Lord, sa kanyang diarrhea. Lord, we pray na magtuloy-tuloy, and we speak of healing in Jesus' name. We also touch, Lord God, yung nililay hands po namin yung back pain ni James, Panginoon, na pagilingin niyo po siya, Panginoon, para makapagtrabaho po siya na maayos. We also pray for John Marco na bigyan niyo po siya ng guidance sa kanyang first clinical rotation this coming Friday. Ingatan niyo po siya, Panginoon, at bigyan niyo po siya ng wisdom. We also pray, Lord God, for Tita Fepot na meron po pa rin pong hip pain. Tanggalin niyo po yung pain, Panginoon, sa kanyang balakang at makalakad at makaupo at makagalaw siya ng maayos, Panginoon. We pray all this, Lord God, in Jesus' name. Lord, we also pray for our consistent attendees, ang Kiat family, si Ava, si Almira, si Jeannie, Lord God, na magbe-birthday. We also pray for blessings sa kanya, sa Madrid family, kay Darren, kay Jaja, kay Natnat. We also pray for the Mangubat family, kay Analu, kay Faith, Marisa, Mark, Matthew, Shiloh, Tony, and Vincent. Lord God, dalangin namin ang mga tao na to na patuloy niyo po na lagi po silang magsisimba, lagi po silang lumalago, at dalangin po namin ng blessing sa kanila. Ganun din po pag-iingat sa kanila, lalo na kay Tatay Tony na hindi maganda pakiramdam, ay balik niyo po yung timbang niya na maganda. At ganun din kay Sister Analu na makarecover siya ng mabuti sa kanyang surgery. Dalangin din namin si Ava Nicole na katapos lang graduate sa kanyang papasukan na university. Ganun din yung mga papers na kailangan ni Almira, Lord God. We are praying for them. Kayo po mag-ingat at magpala sa kanila. We pray all this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. For the Church of the Nazarene, I would like to ask Jasmine to pray for us and lead us in prayer. Thank you. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito. Itataas po namin sa inyo ang Church of the Nazarene, GS General Superintendent, Husi, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, Sarmiento, District Superintendent Mark Liman, District Office Staff, Shave Person, Jeff Cow, Local Church Board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rachel, and Sister LB, La Filnas Pastoral Staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Reed, Pastor Cled, English Congregation, Pastor Joshua Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way, Spanish Congregation, Pastor Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean Congregation, Kison Lee, Moon Hu Lee, North Korean Congregation, Jongwon Lee, Haisuk Lee, and yung MCB staff, si Star, Curtis, Nick, Maynor. God, we pray God na bigyan niyo po sila, gabayan niyo po ang lahat ng mga leaders na to na maging maayos po ang bawat congregation na hawak po nila, and lahat ng mga members na lahat ng kanilang mga plans. God is allow sa inyo, God, na kayo magagabay sa kanila kung ano yung mga plans na dapat at yung mga bagay na dapat gagawin, and magkaroon ng humility and magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan ng bawat isa na magtulungan. And also, God, bigyan niyo po ang bawat pamilya at ang mga leaders namin na maging magandang kalusugan, maging maayos ang kanilang pang-araw-araw na ginagawa, God, at safe po sila sa araw-araw na kanilang mga pinupuntahan o yung mga tinutulungan po nila, Lord. And also, God, maging maayos ang pagpapatakbo ng bawat churches na lahat ng member, God, is mas mag-focus po sa inyo, Lord, at hindi sa kung ano pa man, God, na magkaroon din ng pagkakaisa at pagmamahalan, God. And also, na lahat po ng heart namin, God, is maging
kaaya-aya po sa inyong paningin, God, na makapaglingkod kami ng maayos sa inyong lahat, na matutuwa po kayo sa lahat po. And also po, God, na si Nick po ngayon na nasa, sabi po is nasa yung sa parang hospital po siya, God, gabayan niyo po siya. Bigyan niyo kung na magbago po siya, God, na kausapin niyo po siya, Lord, pagalingin niyo po, hipuin niyo po ang kanyang buong mula ulo hanggang paa, na magkaroon siya ng kagalingan. Kung maoperahan man siya, God, gabayan niyo po siya, na mapapatuloy po niya yung pagsiserve niya sa inyo, God, na mas makilala po nila kayo, and also, God, na hindi na siya, na maging totoo po siya, maging faithful po siya sa pagsiserve sa inyo, God. And also, God, na lahat po ng leader sa MCV staff, God, is maging mabait po sa Lapilnas, God, na hindi na po nila kami, masyadong panggigilan, Lord, na maging mabait po, maging mabuti ang lahat, na magmahalan po, mapuno po ng pagmamahalan ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Sister Jasmine. Complete healing and provisions, comfort, peace, and other concerns. Brother Aldrin, kindly lead us. Thank you. Dear Lord, right now, Lord God, we pray for forgiveness, Lord God, of all our sins, Lord God. Cleanse us, Lord God, especially these people, Lord God, so that they can receive your healing power, Lord Jesus. Lord, we pray for Miss Ting's recuperation from stroke, Sam's father from stroke, Lito, healing from gout, Pastor Jongwan Lee, kidney and stroke, Tita Berna, recovery from her knee surgery, Patrick Noel, for him to be able to walk and join our church, for Ivan Del Rosario for his mental health, for Pastor Greg Garman and Bob for their dementia, Lord God. Lord, we just know that there's nothing impossible with you, Lord God. You are our healer, our great physician, Lord God. You are the creator of the heaven and earth, and our physical bodies, Lord God, came from you, Lord God. You know each cell, each organ, Lord God. Lord, may we pray for healing for these people, Lord God. May it be a mighty and powerful testimony of your goodness and faithfulness, Lord God, that more people, Lord God, will be inspired, more people will have hope that that you are real, and you are a prayer answering God, and you are a miracle worker, Lord God, and nothing will hinder, Lord God, your will, Lord God, upon your people, Lord God. Lord, thank you for your goodness, Lord God, and your love, Lord. May we continue to give you all the glory, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Aldrin. For complete healing from cancer, Kuya Manny. Thank you. Heavenly Father, we praise you. We magnify your name. We pray, Lord, for a complete healing from cancer. Kina Miss Mina, kay Chunas Ma'am, kay Sonia Almosera, kay Tina Ocampo, kay Georgie Bondoc Stevens, si Miss Rivas, Peace Oy, Ricardo Madrid, Noah Di Guzman, kay Rachel, kay Lisa, sa kanyang temo, at saka kay Bizad. Heavenly Father, truly Lord, na ikaw po ang aming healer. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. Ikaw po ang lahat-lahat po na nagbibigay ng gamot, nagbibigay ng talino sa mga doctors, paano naligagay po kanilang mga pasyente, itong mga pasyente na may cancers, Lord. So ask you, Father God, for your hand to touch them, be a miracle working hand again for them. Nakikita po namin ginagawa niyo po, Lord. So we just want to thank you, Lord God, that you are our healer. We just want to give you thanks. We give you glory. Amen. Amen. Thank you, Kuya Manny.
for personal supplication, special favor and request. CJ, kindly lead us. Thank you. Heavenly Father, we thank you for this wonderful night, Lord. We thank you, Lord, for gathering us here today, Lord, at sama-sama po kami nanalangin po sa inyo, Lord. Lord, we pray for the following special favor and request. Una po kay Giselle sa job hunting. Lord, we pray that mabigyan po si Giselle ng job na according to your will po, Lord, and that magiging maganda po yung work environment niya, and that magiging supportive po lahat ng mga katrabaho po niya. We also pray po kay Kuya James po sa kanyang new job application at Children's Hospital. Lord, we pray that ngayon pa lang po kumikilos na po yung kanyang application po, Lord, and we're claiming na matatanggap po siya sa Children's Hospital po, Lord. And kung sakali pong hindi po, Lord, we pray na magkaroon po siya ng mas magandang job po. So mas magandang opportunity po. Also pray po sa lahat po ng ating graduates, kay Giselle, kay Eva, kay Janelle, kay Ate Faith, kay Edeline, kay David, kay Shiloh, and kay Jaga. Lord, we thank you, Lord, that sinamahan niyo po sila sa kanilang pag-aral po, Lord. Hindi niyo po sila pinabayaan po, Lord. And that pinapasalamatan po namin sila na kasama po namin sila na mag-celebrate po, Lord, sa as they and the way you continue to guide them, Lord, on their next steps po sa kanilang buhay. And prepare po namin kay Nicole po to graduate on December po, Lord. May you never forget and continue to guide her po until time na makagraduate po siya, Lord. So, also pray po kay Tita Jasmine po sa kanyang commute sa bus safety and favor from manager. And Lord, we pray that you continue po to give Tita Jasmine protection po, and sa lahat po naman nagko-commute, and sa naway hindi niyo po sila babayaan po, Lord, and keep away, Lord, from any injuries po na or mga masasamang mangyari po dun sa habang nasa biyahe po, Lord. And we also pray po kay Ate Angeli po sa good paying job na malapit sa school ni Edric in God's time po, Lord. Lord, we pray for na lahat po nung naghahanap po ng jobs po niyo, na mabigyan niyo po ng magandang opportunity, Lord. Kasama na rin po ako, Lord, dun sa nagpe-pray po, Lord, na magkaroon po ng job, and we pray, Lord, na lahat po kami magkaroon po ng job na according po sa inyong will, and that alam po namin, Lord, na nung mapoprovide po kami ng magandang trabaho po, Lord, na makapagbigay ng magandang salary, Lord, and magandang good environment po, Lord. And hindi po siya magiging sagabal po sa sa aming mga ministry po, and sa pag-attend po sa church every Sunday. We also pray po, Lord, sa aking job interview po, Lord, and also continue to pray for Lauren and Faith's behind the wheel exam po, Lord. May continue to we'll continue to pray for them, Lord, as they take the exam, and that may give them steady hands po, Lord, as they get through the exam po, Lord, so para po makapag-drive na rin po sila, Lord. We'll also pray po sa upcoming weddings po kay Tito Dennis, kay Tita Mau, and kay Tita Shane, Tita Almira po, Lord. Lord, we pray for these weddings po na may you be able to give them wisdom and give them the financial blessings po, Lord, sa kanilang upcoming weddings po, Lord, and that may their weddings be strengthened, may their relationship with you, Lord, and with one another be strengthened po, Lord, through these weddings. And also pray po, Lord, kay Joshua sa kanyang green card po, Lord. We continuously pray po, Lord, na dumating po yung kanyang green card, Lord, para po hindi na po siya mga problema sa kanyang status, and that makapagtrabaho na rin po siya, makapagtrabaho din po siya sa may magandang opportunity po sa kanya. And kay Lauren and kay Ivan Del Rosario po to be more socially adjusted po, Lord. Lord, we pray that we continuously pray for them po, Lord, na they would be able to overcome po lahat ng mga fears and lahat po nung kanilang mga worries po, Lord, and that may continue to
use a lot of people po, Lord, na para po mas maging comfortable po sila, Lord, and makapag-interact pa po sa iba po, Lord. And also pray po kay Allison sa kanyang summer class po, Lord. And also sa lahat din po ng nag-take ng summer class, may you continue to help them po, Lord, as they go to the summer class po, Lord. Naway hindi niyo pa rin po sila pababayaan, and alam po namin, Lord, na malalagpasan po din nila itong mga klase po nila, Lord. And yun po we pray that sa mga exams po, lahat po na kumukuha na exams, we will continue to give them the knowledge, the strength, and the wisdom as they go on sa exams para po may pasa po nila lahat ng mga exams. Kay Job din po, we also, lastly po, we pray for Job sa kanyang DMV exam, focus and direction in life and college life po, Lord. Lord, we continuously pray for Job po, Lord. Ako po, nakikita ko po yung improvement po kay Job. He's more approachable now, and he's a good man. And Lord, may you continue to bless him, Lord. Continue to strengthen him, Lord, and ayun po, guide him in his life po sa araw-araw, Lord. Also pray po, Lord, sa lahat po ng special favor and request po na wala po dito, Lord. Alam niyo po yung kahilingan po ng aming mga puso po, Lord. Maraming salamat po sa gamay ito. This is in Jesus' name. Amen. Salamat, CJ, for events. Kindly lead us in prayer. Giselle, thank you. Dear Heavenly Father, thank you for tonight once again that you gathered us to pray for one another and to honor your name, Lord. Lord, we just lift up to your upcoming events. First, we lift up to you the LA District Ordination, Lord. We pray that this event will be fruitful, Lord. We pray that everyone will be able to attend this event. We are just so grateful for all the blessings that you are pouring to our lead pastor, Pastor Jeff, and our church, Lord. We just pray that this event will be in order, that we will just enjoy your presence and your goodness in this event, Lord. We also lift up to you our Father's Day on Sunday. We pray, Lord, that all the Philippines dads will be able to attend with their families, and may you also use them, Lord, to just invite more dads, Lord. We also pray that your word and your truth will just speak to each and every one of them, and may they just enjoy their day, Lord. We also pray for the Youth Compassionate Ministry. We pray that this event will also be a blessing to others. Bless all the volunteers and all the people involved with such an amazing volunteering experience, Lord. We pray that you will be in the middle of this event, Lord. We also pray for the Monday to Wednesday Palkin at Point Loma. We pray that this event will be successful as well and according to your plans and will. And we also pray for the Children's Ministry Leadership Training. May you just refresh our minds, Lord, as we do this training again, Lord. May you also use this event to just bring more workers in the Zinag ministry. We just claim that this event will be an effective training for all our Zinag teachers and volunteers. And we also pray for our upcoming VBS, Lord. Thank you for all the volunteers that signed up already. And we just pray that you will add more volunteers. And we just pray that there will be more children this year. Lord, touch the hearts of the parents so that they can bring their children to our church and learn about your word and just enjoy the day as well, Lord. And we just lift up to you our international mission trip, M25 conference in Kansas, local mission trip, and church planting. We just pray that you will surround everyone with your presence and guide everyone for all these upcoming events, Lord. And we just pray that all these events will be fruitful as well. We ask for your just divine protection in all our church events. We just rebuke all the works of the enemy that may just hinder us to glorify your name through these events, Lord. We ask for your wisdom and grace, especially for all the church workers that you will be using in these events, Lord. May give them strength. May everything happen according to your will. And we just pray that we honor you and only you in every step and part of these events. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Giselle, for our popcorn prayer. Anybody can start now. Lord, we lift up to you, Nick. We pray na maging successful yung procedure niya, Panginoon. We pray for
blessings be upon him. Yung mga needs niya, kagaya ng pera, gamot, and everything ay masupply niya, Panginoon. Gamitin niyo kami, Panginoon, para maging blessing sa kanya at lahat ng kongregasyon sa LA campus. We speak of healing in the mighty name of Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, muli, Panginoon, tunay o Diyos na napakabuti niyo. Sa aming pamamahinga, o Diyos, hayaan mo nga ang iyong pagpapala ay yung igawad sa inyong mga anak. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Okay, bago tayo, pwede nyo nang buksan ang inyong mga bintana. Pero bago tayo Yan, sabihan na tayo, Pastor. picture, may sabihan ng ating pastor. Okay, so sabi dito, game plan for this weekend. Okay, Yeah. so ito po yung game plan natin. Maganda, i-ano natin, ano. Dali lang po, Game plan, sabihan mo. Okay, sandali lang po. Share ko lang ito. Okay. Ay, dali lang po. Hindi ko pala pwedeng i-share kasi nandito yung ano ko, SS number ko. Okay, sorry. Okay, sabihin ko na lang po. Hindi, sulat ko dito sa ano. Dali lang po. Sulat ko dito sa ating chat group. Ayan. Yan. Everyone. Okay. Okay. Too long. Message is too long. Dali lang po. Too long daw eh. Okay. Okay. So, una, important game plan natin for this weekend. Magsisimula po ang District Assembly sa June 13, bukas po, no? Sa Pasadena First Church of the Nazarene. Magsisimula siya bukas ng alas 7 ng gabi. Pero don't worry, for pastors and board lang naman yon. Mag-resume siya Friday ng umaga, 8:30. So, for pastors and board din po iyon. At 8:30 na umaga hanggang ano po 'yun, hanggang alas 6 na 'yun, wala nang uwian. Pagkatapos ng ordination service kung saan para sa lahat, no? For all of us, everyone is welcome. You may also invite, no, and bring your friends and family. So alas 6 po ng gabi, mahalaga po na maaga po tayo kasi po madami rin pong ibang pupunta. So maganda maaga tayo para hindi po tayo mawalan ng parking. Ayan. Kung tawag nito, kayo makapag carpool, mas maganda po kasi mas save yung space ng parking. So paalala lang po, no, important informations. Ang van po natin ay dadalhin ni Pastor Bert at saka ni Pastor Rave sa umaga doon sa Pasadena. Tapos babalik po si Pastor Rave. Okay? So lahat po ng gustong sumakay papunta doon, meron pong 11 slots yon. I think yung 4 nakuha na. So ilang ilan na lang ba yan? 7 remaining slots na lang ang pwede. And then contact nyo lang po si Pastor Rave or sumulat kayo doon sa Facebook natin sa ating attendance, no. And then yung van po will bring all the plastic folding benches, no. No need to bring tables kasi magpo-provide po ng 3 table ang PASNAS. So siguro dalhin lang po natin ay yung pang-cover natin ng table. Yung benches naman po para may maupuan lang habang kumakain ng buffet, no? Tapos po ganun din po sa atin na meron din po doon kasi mga all over na mga chairs and tables. Pwede rin kayong kumain doon, nakapaikot sa kanilang patio.
No, parang ano rin, parang courtyard natin, parang ganun din. Tapos po, food will be from the American Ranch, care of Piging, at maraming salamat din po dun sa mga nagdagdag pa, no? May mga kapatid tayong nagdagdag at nagdala rin sila. Kung gusto niyong magdala pa, hindi natin pinipigilan yan, no? At yun po. Pagkatapos po, don't forget to bring disposable plates, cups, spoons, forks, napkins, trash bags. Pwede na po nating isalansan yan sa loob ng van kasama ng benches. Ayan. Sa lahat po, wear your orange, no? 39 t-shirt yung ginamit po natin last anniversary, or any orange plain t-shirt or any La Filnas t-shirt. Yon. So, bring your jacket po for patio food fellowship kasi medyo baka lumamig sa gabi kasi yung service sa loob pero paglabas, yung kainan sa labas. And then we must sit down all together po in one area lang. Ayan. We must follow the lead of our pastors and board. Kung saan po nila kayo tatawagin at umupo, doon po tayo. Ayan. Mag-reserve po tayo ng mga upuan sa mga kasama natin. Bring our basketball banners or any homemade La Filnas banners para ma-identify na LA Filnas tayo. No? Kasi pagdating po ng ordination, usually there is a sense of pride, no, from what church you belong to. Pero it's okay po to be proud na taga La Filnas tayo, pero avoid being rude to other churches, no? Or wag tayong magbubu or wag tayong makikipag parang debate or whatever. Hindi naman tayo ganun. Wala naman tayong problema sa ganun. And then always ready your phone cameras, no, for pics and vids, no, but also be mindful of others, baka nakocoveran nyo na sila or baka nakatayo tayo, whatever. And then keep silent during the ceremony and silent mode your phones, no? Pero you may only cheer, kung gusto natin mag-cheer, pwede naman ina-allow naman yon. But you may only cheer when it will be our turn to cheer, no? Kumbaga, that is every time na pag binanggit yung church natin or binanggit yung pangalan ng pastor natin, yun, pwede tayong mag-cheer or pagpumalakpak or whatever kung anong gusto natin na cheer or whatever. And then, clean as we go, lahat po tayo maglilinis after. And then remember that our behavior reflects who our church is. Dala-dala natin yung pangalan natin. Wala sana silang masabi sa atin na, uy, yung mga taga LA Filnas, may ingay, madudumi, or whatever. No? Maganda, maging mabuti tayong testimony sa ibang simbahan. And then lastly, enjoy the worship, no? Yung sermon ng General Superintendent, enjoy natin. Yung mismong ordination ceremony, yung food fellowship, enjoy natin, no? Baga, kaya namin dinadala, plano kasi namin mga pastor, dalin yung simbahan every year, no, sa district assembly. Wala pang gumagawa nun eh. Pero kami, yun yung pinaplano namin. Dadalin namin kayo lahat. Kasi gusto namin ma-witness nyo personally at maging proud kayo na you are part of a 3 million member Nazarene denomination. Kasi ako nung umattend ako ng district assembly, doon ko naramdaman na, uy, malaki pala kami. Malaki pala epekto namin sa mundo. Kumbaga, malaki pala yung impact na binibigay ng Panginoon. Okay? So kita-kits tayo doon sa Friday. Okay. So buksan na natin mga bintana. Tayo mag-picture-picture na. Ang dali lang po. Aayusin ko lamang po. Alright, alright, alright. Ayan, ayan. 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 Sandali lang po. Ayusin ko lang. Ayan. Okay, dogs. Ayan. Okay. Okay. Okay, at the count of 3. Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. Nakahabol si Churo. Okay, good evening sa inyo lahat. Maraming salamat. We'll see you Salamat po. Tuesday. Be Good night po. Salamat po. Good God night. bless Bye. you. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.